Magandang araw mga kapatid. Samahan niyo po ako sa ating pagninilay sa ikalawang pagbasa na ating tatawagin ang pagkakaloob ng ikalawang pagkakataon. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan, amang maawain, sa gitna ng mga hamon at pagsubok ng buhay, lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pag-asa. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at sa pangako ng bagong simula. Panginoon, alam mo ang aming mga pagkakamali at mga kabiguan. Alam mo rin ang aming mga pangarap at mga hangarin. Sa mga sandali ng kadiliman, nawa ang iyong liwanag ang magsilbing gabay. Sa mga sandali ng panghihina, nawa ang iyong lakas ang maging sandigan. Hinihiling namin ang iyong biyaya upang makabangon mula sa aming mga pagkakamali. Tulungan mo kaming matuto mula sa aming nakaraan at magpatuloy sa aming paglalakbay ng may bagong pag-asa. Ipagkaloob mo sa amin ang ikalawang pagkakataon upang may tama ang aming mga pagkakamali at may pakita ang aming tunay na kakayahan. Panginoon, turuan mo po kami magtiwala sa iyong plano at maging bukas sa mga pagkakataon na iyong binibigay. Tulungan mo kami maging mapagpasalamat sa bawat araw at maging saksi sa iyong pag-ibig at awa. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ating pakinggan ang pagbasa ngayong ika-23 ng Marso, taong 2025. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat ng ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng isang pagkain espiritual at uminom din ng isang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila. At ang batong yun ay si Kristo. Gayunman, hindi sinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito ay babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mumumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayo mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo. Baka siya mabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating pong pagnilayan ang ikalawang pagbasa. Ang mga Israelita sa kabila ng mga himala at mga pagpapala ng Diyos ay nagkasala at nagreklamo. Ang kanilang mga pagkakamali ay nagdulot ng mga kaparusahan. Ngunit sa gitna ng mababala ni San Pablo, meron tayong makikitang mensahe ng pag-asa at ikalawang pagkakataon. Ang mga babala bilang pagkakataon. Ang mga nangyari sa mga Israelita ay hindi lamang mga kwento ng kaparusahan. Ang mga ito ay mga babala, mga paalala na ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon upang tayo ay magbago. Ang mga babalang ito ay hindi upang tayo ay matakot, kundi upang tayo ay maging maingat at magbalik loob. Ang mga nangyaring ito ay babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay may pag-asa na tayo ay matuto sa kanilang mga pagkakamali. Ang awa sa gitna ng kaparusahan. Kahit na ang Diyos ay nagparusa, ang kanyang layunin ay hindi ang paglipol, kundi ang pagtutuwid.
Ang mga kaparusahan ay mga paraan upang tayo ay magising at magbalik sa Kanya. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayo mga inabot ng huling panahon. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay may layunin na tayo ay matuto at magbago. Pag-iingat at pagbabalik loob. Ang babala ni San Pablo na mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuhay, ay isang paalala na ang espiritual na buhay ay isang patuloy na paglalakbay. Kailangan natin ang patuloy na pag-iingat at pagbabalik loob. Ang pagbibigay ng ikalawang pagkakataon ay hindi lisensya para magpatuloy sa pagkakamali. Bagkus ay isang pagkakataon upang baguhin ang ating pamumuhay. Si Kristo ang batong espiritual. Ang pagbanggit ni San Pablo kay Kristo bilang batong espiritual ay nagbibigay ng pag-asa. Si Kristo ang ating lakas at gabay sa ating paglalakbay. Sa pamamagitan niya, tayo ay may kakayahang magbago at magbagong buhay. Ang pagtanggap kay Kristo ay ang pagtanggap sa pangalawang pagkakataon. Sagutin po natin ang mga tanong para sa ating personal na pagninilay. Anong mga pagkakamali ang aking nagawa? Paano ako tumutugon sa mga babala ng Diyos? Paano ko tatanggapin ang ikalawang pagkakataon na iniaalok ng Diyos? Paano ko may sasabuhay ang mga aral na ito sa aking pang-araw-araw na buhay? Pagpapaalala, ang pagninilay na ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging handang magbigay ng ikalawang pagkakataon. Ang mahalaga ay ang ating pagtugon sa kanyang tawag ng pagbabalik loob. Nawa ay patuloy tayong kaawaan ng Diyos na lumikha at patuloy tayong gabayan sa ating paglalakbay, sa ating buhay, pananampalataya.